Di na ikinila ni Coach Jojo Lastimosa na hangad nila ang Grand Slam matapos makuha ang titulo ng Commissioner's Cup. Kinumpirma naman ni SBP President Al Panlilio ang pagbagsak ni Justin Brownlee sa test na isinagawa kung saan nagpositibo siya sa isang sangkap. Gamot na sinasabing nakita sa katawan ni Justin, tinukoy ni Dadin at kung para saan, paano ito nakuha, tinukoy din ni Mr. Henson. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Ilang araw matapos kuhanin ang ikalawang titulo ngayong season, hindi na ikinaila ni Coach Jojo Lastimosa na may nakita siyang pagkakahawig ng TNT Tropang Giga sa mga kupunan na nagtala ng Grand Slam. Ayon sa kanya, nakita niya umano ito sa simula pa lamang ng season bago nila kuhanin ang Governor's Cup. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Jolas sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa simula ng season, bago kami nanalo ng una, medyo lumutang na yung idea na meron kaming grupo ng player na maaaring special dahil yung mga nanalo ng Grand Slam, special team sila. Andyan ang Crispa, andyan ang San Miguel, andyan ang Alaska dati at San Mig Coffee kay Team Cone. Yung grupo na ganoon, parang nakita ko yung konting pagkakahawig dito sa grupo namin. Okay, so base sa pahayag ni Coach Jolas, nakatutok sila ngayon sa pagkuha ng titulo ng Philippine Cup. Kapag kasi nagawa nila yan, maihahanay na sila sa binanggit niyang kupunan, ang Crispa, Alaska, SMB at San Mig Coffee. Actually, hindi naman imposible, di ba? Pero aminado naman siya na sobrang magiging mahirap ang dadaanan nilang butas bago nila makuha yon. Unang-una, kulang sila sa tao. Wala si Jason Castro dahil may injury. Magsisimula ang Philippine Cup ngayong April 4. Ibig sabihin, imposible talaga na makasama nila si Castro, di ba? Pangalawa, yung nagdaang dalawang conference, malaki ang ambag ni Ronde Hollis Jefferson doon. Sinandala na si Ronde Hollis Jefferson bilang import. Dito sa Philippine Cup, walang RHJ sila dito. Yan yung ilan sa mga rason bakit mahirapan sila, di ba? Although sinasabi nila na naghahanap sila ng isang mabangis na point guard, sa tingin naman natin, hindi pa rin magiging madali ang paghahangad nilang makuha ang titulo ng All-Filipino. Unang-una, hahad lang sa kanilang matigas na Meralco. Handa silang basagin ang dadaanan nila, may ipagtanggol lang nila yung kanilang korona. Pangalawa, andyan ang SMB na kahit nagbago ng lineup sa pagkawala ng ilang players, bunga ng trade sa Terra Firma, matikas pa rin sila dahil andyan si Junmar at iba pa, di ba? At syempre, banta rin ng Hinebra. Gutom na gutom sila or yung Barangay Hinebra sa kampyonato, kaya tingin natin, mas magiging mabangi sila ngayon. Lalo na kung magro-rotate ng mabuti si Coach Tim Cone ng kanyang mga player. Kung tila desidido ang kampo ng TNT Tropang Giga na makuha ang minimiting Grand Slam, kinumpirma naman umano ni SBP President Al Panlilio ang kumakalat na balitang nagpositibo si Justin sa isinagawang test. Matatandaan kumalat ang balitang posibleng mabigyan umano muli ng suspension si Brownlee ng FIBA bunga ng pagiging positibo sa recreational drug suspension na mahirap tanggapin ng kanyang supporters. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Denison Ray Dalupang sa Inquirer. Kinumpirma ni SBP President Al Panlilio sa Inquirer nitong Lunes na nakatanggap nga ang National Federation ng Notice ng Adverse Analytical Finding or AAF sa isa sa mga random test ni Brownlee. Ang AAF notification ay positibong test sa isang substance o sangkap na nasa listahan ng ipinagbabawal ng World Anti-Doping Agency. So kinumpirma na Inquirer na kinumpirma din ni SBP President Al Panlilio ang issue kay Justin na nauna nang inilabas ni Snow Badwa. At bukod sa umunay kumpirmasyon ni SBP President Al, makikita rin sa official FB account ng SBP ang pagkumpirma sa pinagdadaanan ngayon ni Justin Brownlee. Ayon sa kanilang statement, aware ang SBP o ang kanilang pamunuan na nakatanggap nga si Brownlee ng notice ng isang adverse analytical finding. Ayon pa sa kanila, si Justin ay kasalukuyan tinutulungan ng kanyang mga abogado sa US at sa huli, nilinaw din nila na hindi pa naglabas ang FIBA ng anumang opisyal na desisyon tungkol sa nasabing kaso. So alam na ng lahat ngayon, di ba? Kahapon kasi ang dami ata nagalit sa atin tungkol dito sa issue na to. Fake news daw tayo eh. Ang sa atin lang naman, kahit kailan, hindi ko kayo bibigyan ng fake news. Dedicated po tayo na bigyan kayo ng hindi hype, hindi pekeng balita. Hate po natin ang hype at pekeng balita. Ayaw po natin nun. Anyway, sa kaso ni Brownlee, base na rin sa pahayag ng SBP, inaasistihan siya ng kanyang abogado sa US tungkol sa isyong nabanggit. Medyo blanco lang tayong lahat kasi hindi natin alam kung saan kinuha yung test, kung matapos ba yung PBA o kailan, di ba? Hindi rin kasi naglalabas ng pahayag ng SBP tungkol dyan. Pero asahan nyo, nakaagad din natin bibigyan ng update ang lahat once na nagpahayag ng SBP tungkol sa isyong yan. Walang dudang nananatiling palaisipan sa lahat kung paano na ipasok ni Brownlee sa kanyang katawan or bakit siya nakitaan ng ganong substance or sangkap. At para masagot ang ating mga katanungan, nagbigay ng pahayag si Dadin Kinito Henson tungkol sa nasabing issue kung saan niya nilabas ang pahayag ng SBP tungkol kay Brownlee.
Narito ang kanyang kasagutan. Tutukan natin ang tanong ni G at ang sinabi or kasagutan ni Dedin Quinito Henson sa kanyang official Twitter or X account. Tanong ni G, so para saan po ang gamot na yon, Din? Sagot ni Dedin Quinito Henson, inireseta ito ng mga doktor upang maibsan ang sakit. Ayun, nireseta ng doktor para maibsan ang sakit or kirot na dinaranas ng isang individual or ni Justin Brownlee siguro, di ba? Sa ngayon uulitin natin, hindi natin alam kung bahagi yun ng kanyang right thumb injury na nakuha niya sa laban ng Ginebra at TNT noong Game 3. Walang kasagutan sa ngayon tungkol dyan. Hindi rin binanggit kung dito binili yung gamot or sa US. Medyo malabo pa ngayon, di ba? Pero ang sigurado, kumpirmado or alam ng SBP ang lahat na nangyayari kay Justin Brownlee na posibleng maharap muli sa suspension. Kung gaano katagal ang sinasabing suspension sakaling magbaba ang FIBA, hindi natin alam. Base naman sa report ni Snow Badwa kahapon, sinabi umano ng kanyang source na dasal nila na sana 3 buwan na lang ulit yung suspension. Kung mangyayari kasi yun, pasok pa rin si Justin sa Gilas para sa Asia Cup ngayong August 5 to 17 sakaling magsimula ang suspension ngayong Abril. So sana nga ganun na lang, 3 buwan na lang in case na parusahan talaga ng FIBA kasi sobrang mahirapan ng Gilas kung mawawala pa rin si Brownlee. Dalawa na sila ni Kai Sotto na wala dyan. Dalawang main man ni Coach Tim Cone sa hanay ng pambansang kupunan. So guys, maraming salamat.